Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1 Unit 16 pa rin tayo ng textbook. Nasa Ohiwa Monbop E, Vocabulary and Grammar number 2 na tayo. So, sabi dito, 감기에 걸렸어요. So, I had a flu. Kumbaga, sinipon ako. 어떻게 해요? Paano ang gagawin ko? What shall I do? Okay. So, dito, meron tayong 감기에 걸리다. So, again, yung 감기 is yung flu. Okay? So, kapag may flu ka, ano ba yung mga sintomas? So, pag sinabi mong sinipon ako or nadali ako ng sipon, nadali ako ng influenza, ganyan. So, 감기에 걸리다. So, ito yung mga sintomas, no? Nilalagnat, ayan, nilalagnat, inuubo, masakit yung lalamunan, and nanginginig, shaky siya, no? Okay, or siguro humahatching yan. So, di natin sure. Pero anyway, yan yung mga sintomas. So, dito, 물을 많이 마시다. So, ito yung mga posibleng remedy. Okay? Mga pwedeng gawin kapag ikaw ay nadali ng sipon. So, 물을 많이 마시다. Drink lots of water. Okay? Minom ng maraming tubig. 생강차를 마시다. Uminom ng ginger tea. So, 생강차, ginger tea. 마시다, to drink. Vitamin C를 먹다. So, vitamin C yan. Vitamin C를 먹다. Vitamin C. Uminom daw ng vitamin C. 푹 쉬다. Rest well. Okay? So, magpahinga daw ng maigi or mabuti. Pag sinabi mong 푹, ibig sabihin yan, partner siya usually. Okay? Madalas partner sila ni 쉬다. 푹 쉬다. Ibig sabihin, magpahingang maigi. Rest well. And then, 약을 먹다. Siyempre, inom ka ng gamot. 약, gamot, 먹다, to eat. Okay, uminom ng gamot. 병원에 가다. Siyempre, try mo ding pumunta sa ospital. Kung sakaling tumatagal na yung iyong sipon at hindi ka pa rin gumagaling, try to go to the hospital. Yan. So, ito yung ating vocabulary, no? May kinalaman sa sipon, okay? Or flu. So, ano yung mga possible na pwedeng gawin kapag may sipon ka? Number 2 ng Level 1 Unit 16, we have 동사 plus 는 것. So, that's verb plus 는 것. 사비 dito, 동사를 주어나 목적어 등으로 사용하기 위해서 명사로 만들 때 사용해요. So, gagamitin mo daw itong grammar na to kapag gusto mong gawing noun yung iyong verb para siya yung magiging subject or object mo dun sa iyong statement. Okay? So, again, meron kang verb, gusto mo siyang gawing noun para magiging object or subject mo siya dun sa iyong statement. So, bigay tayo ng example muna sa English. For example, sa English, meron tayong mga action word katulad ng sleep. Ayan. Tulog. Ano pa? Eat. Kain. Ano pa? Read. Basa. So, lahat to action word, no? So, gagawin natin siyang noun. So, magiging sleeping. Okay? So, sa Tagalog, kung meron tayong tulog, okay, wag nating pagdugtungin para hindi tayo malito. So, English, tas dito Tagalog. So, tulog. Magiging pagtulog. Okay? Tapos, eat. Eating. So, dito, kain. Magiging pagkain. Ano pa? Read. Basa. So, magiging reading. Yan. So, basa. Magiging pagbasa. Okay? So, pwede nating isipin sa English yung nanggot na yan yung ing na idinudugtong natin dun sa ating mga verb para maging noun siya. Okay? Sa Tagalog naman, ito yung pag. Okay? Na idinudugtong natin sa mga salitang kilos natin para maging subject na siya. Okay? Kapag may subject ka na, pwede mo nang i-describe yan. Okay? So, sleeping is good, 'di ba? Ang pagtulog ay maganda, 'di ba? Maganda, nakakaganda, pwedeng gano'n. So, try natin yung mga example dito. 사비 niya, 선생님, 오늘 배가 아파서 학교에 못 가요. 사bi niya, teacher, yan,
ngayong araw masakit yung tiyan ko. Kaya, yan, again yung so dyan, kaya hindi ako makakapasok sa school. Okay, teacher, today I'm having a tummy ache, that's why I cannot go to school. 약을 먹었지만 계속 아파요. Uminom na ako ng gamot, pero patuloy pa rin na sumasakit. 계속, patuloy. So, continually, or patuloy lang yung kanyang pagsakit ng tiyan. Ano yung sagot ng teacher? 그래요? 그러면 빨리 병원에 가는 것이 좋아요. Ganun ba? Kung ganun ang sitwasyon, if that's the case, ang pagpunta, ayan, ganon got, ang pagpunta ng ospital ay maganda or makakatulong. Yun yung gusto niyang sabihin, no? So, ano yung verb niya? Gada. So, dinrap niya si da and inad niya si got. So, yung pagpunta, sabi niya, ang pagpunta ng ospital ay maganda or makakatulong. Dito, try natin. 잠실 씨 노래방에 안 가요? 잠실, hindi ka ba pupunta ng KTV? 사got niya, 네, 저는 노래 부르는 것을 안 좋아해요. Sabi niya, hindi ako mahilig sa pagkanta. Okay? Malamang ano yung kakantahin niya? Yung mga kanta, malamang. Okay? So, 노래 부르는 것을 안 좋아해요. Pagkanta. Hindi ako mahilig sa pagkanta. Okay? And then, dito, 잘 먹는 것이 건강에 좋아요. Sabi niya, ang pagkain ng mabuti ay, yan, 먹는 것, pagkain ng mabuti ay maganda sa kalusugan. Okay? Maganda daw ang pagkain ng mabuti sa kalusugan. So, na-gets nyo ba? Again, yung pag na idinikit natin para yung ating verb or action word ay magiging noun. Okay? So, sa English yun nga, yung ing sa dulo. Okay. Letter A yan ha, baka malito kayo. Sige. So, yung rule natin, madali lang yung rule. So, sa verb mo lang siya ididikit, no? Sa verb lang siya pwede. So, drop mo yung mga da, and then simply add got. Okay, so, kahit may batchim pa yan or wala, doesn't matter. Okay, 먹다, 먹는 것. 씻다, 씻는 것. 가다, 가는 것. 쉬다, 쉬는 것. Again, just simply add got. So, ano yung ibig sabihin yan? 먹다, to eat. 먹는 것, eating. Okay, pagkain, ang pagkain. So, 씻다, to wash. 씻는 것, washing. Okay? Yung paghuhugas. Gada, to go, punta. Ga는 것, going, or pagpunta. Shida, to rest. 쉬는 것, resting, or sa Tagalog, pagpapahinga. Okay? Now, try natin gamitin yung 동사 plus got na grammar. Sabi dito, 감기에 걸렸어요. So, nadali ka daw ng sipon. Okay? May flu ka. 어떻게 하는 것이 좋아요? Ano kaya ang magandang gawin? Sabi, no? Okay, so try nating mag-discuss. Example, so ayan, no? May flu siya. So, ang sabi, 집에서 쉬다. So, tinransform niya, ginawa niyang 집에서 꼭 쉬는 것이 좋아요. So, in-apply niya yung got sa anong verb? 쉬다. Okay? So, 쉬다, naging 쉬는 것. So, sabi niya, resting well at home is good. Okay? Maganda daw ang pagpapahinga ng mabuti sa bahay. Okay? So, try din natin. So, number 1, ano pa yung pwedeng gawin kapag tayo ay sinisipon or may sipon? 병원에 가다. So, si 병원에 가다, gagawin natin yung gada na verb, magiging ga는 것. Okay? So, yung statement natin is 병원에 가는 것이 좋아요. 병원에 가는 것이 좋아요. Okay? Ang pagpunta sa ospital ay maganda. So, sa Tagalog, yung juwayo, di ba sa English, good siya. So, ang usually nakatumbas natin yung expression na yan sa Tagalog is, di ba, maganda. Oh, that's good. Oh, maganda yan. So, maganda, in a way na nakakatulong kasi. Okay? So, number 2. 생강차를 마시다. So, si 마시다 na verb magiging 마시는 것. So, sabi, 생강차를
맛있는 것. 맛있는 것. So, 맛있는 것이 좋아요. Maganda ang pag-inom ng ginger tea. Number 3, 약을 먹다 magiging 약을 먹는 것. So, yung statement, 약을 먹는 것이 좋아요. Okay? So, maganda ang pag-inom ng gamot. So, again, maganda in a way na makakatulong. So, makakatulong ang pag-inom ng gamot. Yan. So, in-apply natin yung 는 것. So, sabi sa number 2, 건강이 안 좋아요. So, hindi daw maganda ang iyong kalusugan. Okay? So, may health issues ka. 어떻게 하는 것이 좋아요? Ano daw ang magandang gawin? Okay? Para mabago, maging better yung health mo. So, magbibigay tayo ng mga suggestion, possible ways para gumanda ulit yung kalusugan. So, isang example is, sabihin ko, ang pagkain ng gulay at prutas ay maganda or nakakatulong. So, pwede nating sabihin, ano yung gulay? 채소. So, 채소. And then, yung hago and 채소하고 prutas, 과일. 과일을. Okay, dahil susundan natin siya ng verb, so dapat 을. Katulad dito, 생강차. Tas may 를 siya. So, dito, 채소하고 과일을. Tapos, yung pagkain, 먹는 것. 먹는 것이 좋아요. Okay. Another one. Maganda din kung mag-exercise ka, di ba? So, ano yung exercise? 운동하다. So, yung 운동하다 magiging 운동하는 것이 좋아요. Yan. So, di ba? Nasagot natin yung number 2 and na-apply natin yung verb plus 는 것. Okay? So, yan po yung ating grammar na 동사 plus 는 것. Again, sa Tagalog, ito yung pag na idinidikit natin sa unahan ng mga salitang kilos. So, yung kilos na kain, yan, pag nilagyan natin ng pagkain, instead of verb, naging noun na siya. So, pwede mo na siyang i-describe. O, pagkain. Ang pagkain ay nakakatulong upang lumakas tayo. Di ba? Ganyan. So, sa English, yan yung mga ing sa dulo. So, yung pagkain or yung action na eat, lagyan mo ng ing, eating. Okay? So, pwede mo na siyang maging subject sa statement. Eating food or eating is, can help us become strong. Ayan, pwedeng ganon. So, again, yan yung 동사 plus 는 것. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.